Ikasampung Kabanata. Ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na sana silang dapat aalalahanin at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga alay at handog na hayop ay hindi mo ninais. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't sinabi ko, narito ako, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, Hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. kahit ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya idinugtong, Ako'y pumarito upang sundin ang iyong kalooban. sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganon ding mga handog. Subalit, hindi naman nakakapawi ng kasalanan ang mga handog na iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo'y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, Ito ang aking magiging tipan sa kanila pagdating ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon. Iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga yon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa niya, Hindi ko na aalalahanin ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa, at huwag nang mag-alinlangan, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kung matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan, at magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na may aalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang nakakapangilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises
batay sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya, at humamak sa mahabaging espiritu, sapagkat kilala natin ang nagsabi, Ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa. at siya rin ang nagsabi, Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagtiis na matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan, kayo ang iniinsulto at pinahihirapan sa harap ng madla. Kung minsan namay kayo ang umaalalay sa mga kasamahang pinapahirapan. Dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo, at hindi kayo nalungkot ng kayo'y agawan ng kayamanan, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay sa inyong gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. Sapagkat Kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at ang paparito ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya ay tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa naliligtas.